Usapang mangga naman tayo ngayon. Ang ibabahagi ko sa bidyong ito kung paano magpabulaklak at magpabunga ng mangga. Gamit lang ang lumang electric sprayer. Dito sa Pilipinas maraming iba't ibang klase ng mangga pero ang pangkaraniwan lang natin nakita yung Indian mango sa native na mangga. Ang itsura ng Indian mango medyo pabilog. Masarap itong isausaw sa ginisang alamang na medyo matamis at medyo manghang. Lalo na kung pahinog na. At patis na nilagyan ng konting asukal at sili. Sa inyo naman po, anong paborito niyong sausawan ng Indian mango maniba? Kung meron kayong kakaiba at masarap na sausawan ng mangga, pakicomment naman po sa comment section para malaman din ng iba. Sa Indian mango, hindi na natin kailangan mag-spray pa dahil pag panahon na yun na pamumulaklak na yan. Napakadalang ng Indian mango na hindi mamulaklak sa panahon ng pamumulaklak niya. Kaya pag panahon ng pamumunga ng Indian mango, marami ring nasasayang dahil hindi nakakain. At marami ring nasisira dahil inaatake ito ng fruit fly. Ganito naman yung native nating mangga, medyo pahaba. Kapag nahinog na ang native na mangga, ganito na itsura niya, pangkaraniwan natin ito makita sa mga palengke. Ngayon simulan na natin kung paano pabunga ng mangga. Itong native na puno ng mangga na pabubungahin natin, nasa 7 to 10 years ng edad pero hindi pa rin namumunga. Nabansot ang punong mangga ito dahil siguro sa location niya. Ito ngayon ang susubukan nating pabungahin. Ang gagamitin ko naman pampabulaklak, calcium nitrate, na Yara Tropicot. Ang kainaman lang dito sa amin, may nagbebenta ng tingin na calcium nitrate na Yara Tropicot. Pwede tayong bumili ng per kilo lang. Dahil 2 punong maliit lang naman i-spray ko, kukuha lang ako ng 1 kilo. Kasya na yun. Ang ratio natin sa paggamit ng calcium nitrate, yung 1 drum ng tubig o 200 liters, 5 kilos to 7 kilos na ilalagay natin calcium nitrate. Pero may mga iba na umabot sila ng 10 kilos sa bawat 1 drum ng tubig. Pero kung gagamit kasi tayo ng 10 kilo, sayang naman yung sobra kung kaya naman ng 5 hanggang 7 kilo lang. Lalo't napakamahal ng mga abono. Dahil 2 punong maliit lang naman i-sprayan kong mangga, magtitimpla na ako ng pang 20 liters. Ang gagawin ko ng mga ratio, 350 grams sa bawat 20 liters. Kung kulang pa yung 20 liters, magdadagdag na lang ako. Kargan lang muna natin ang tubig hanggang mapuno. Ngayon naman ibabad lang natin ng konti bago natin haluin para mas madaling matunaw yung calcium nitrate. Kapag nahalo natin mabuti, ilalagay naman natin ngayon sa gagamitin nating sprayer. Gagamit lang tayo dito ng electric na sprayer. Paano ba natin malalaman kung pwede nang isprayan yung mangga? Ang gawin lang natin, lukutin lang natin yung dahon. Kapag nilukot na natin yung dahon at malutong na, parang ito yung dahon, pwede natin isprayan. Isa pang palatandaan, tingnan yung pinakadulo niya. Yung dulo ng sanga meron na yan nakaumbok. Palatandaan niya, nanda na siya mamulaklak. Isa rin yun sa lalabasan ng bulaklak niya. Ngayon ang po simulan nating sprayan. Kapag nag-spray po tayo ng mangga, siguraduhin po natin mababasan natin lahat ng dahon ng mangga. Medyo mahirap pag-spray ng electric knapsack sprayer dahil mahina lang buga ng nozzle niya. Hindi katulad ng mga power spray na malakas ang buga ng nozzle niya kaya madaling spray. Kaya pag electric sprayer ang gamit natin, pagtiyagaan natin basahin mabuti yung puno ng mangga para siguradong mamulaklak at mamunga. Hanggang sa loob ng puno ng mangga, sprayan din natin. Pagkaroon ng 20 days, malaki na yung mga bulaklak niya, ganito na kalaki. Magsisimulang mamulaklak ang mangga 13 days, 15 days magmula pagka-spray.
Pagkaraan ng 35 days, ganito na siya kalaki. Mabuti na lang hindi nabasa ng ulan. Ang pangunahing sumisira sa pumunga ng mangga yung ulan. Lalo na pagkasalukuyang nakabuka yung bulaklak ng mangga at umulan. Sa susunod ko naman video tungkol sa mangga, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung ginamit kong pangpatay ng insekto ng mangga. At kung paano rin ito alagaan, lalo na kapag nabasa ng ulan. Sana makatulong ang video ito para sa gusto magpabunga ng mangga, lalo na sa mga baguhan. Yan po, dito na po nagtatapos yung video natin. Pero bago lubusang tapusin, sana huwag niyo kalimutan taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Marami pong salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Panginoon.